a lot of things happened. I don't remember if I said, anyways. This is for my log, September 7, 2025, Sunday. So, as I was said, I have been really stressed about everything. Tapos, after all of my tests, like, just everything hit me. And, like, sobrang akong na-overwhelm sa lahat ng emotions na naramdaman ko, ganan. So, nung Sunday, I was already feeling like I needed to cry. Like, I'm just so tired emotionally. I think, wait, oh my gosh, no. Wait, no. Wait, yes! Anyways. I'm so... Okay. I'll tell you later. At the end, maybe. If I remember. Anyways. So, this Sunday, I was feeling really, like, overwhelmed and everything. I was with Chuchay sa Probra Center. So, nandun kami sa may gilid. Maaga akong dumating ng church. We were doing that. Tapos, they said na merong youth after ng praise and worship. So, we did go. Pagdating ko doon, like, late na kayo nakapasok ni Chuchay kasi nga may ginagawa kami dun sa may proper center. So, when we got there, they were sharing like, testimonies and stuff. They were, like, all together, like, bunched up. I don't know anong nangyari, anong naramdaman ko, anong nakita ko or something. I started tearing up. Tapos, di ba, andun kami sa room ng youth. Kasi, they did a joint one. So, I was sitting at ito yung pinto, di ba? Ito yung pinto, tapos may gana, ito yung wall, tapos may wall pa dito. Tapos nandun nakakapo sa likod ni Ate Hannah, tapos nandito sila. It was si Ferlan sa Salapags and si Carlo, tapos I think si Leet, Yani, yung mga nandun sa kabila. I started tearing up nung nag-testify si Yani. I don't know, I don't think sa testimony niya ako naiyak or something. Pero I felt suddenly, like, sadness hit me so hard. Like, sadness just suddenly rage. I don't know, and then pressed the button in my head and I started tearing up nga. So, while they were talking, I was like, gumagano ako sa may, tapos nakayuho na akong ganon. Tapos nakasalamin ako, sumutulo yung luha ko. Tapos, pagkatingin kong, when I looked up, nakita ko nakatingin si Ferlance and Carlos. So, umikot ako ng upo, tumalikod ako, tabi ko nun si Julius, tapos kinuha ko yung tissue ko sa bag ko, tapos as in, I'm trying to be, like, really happy, and, like, tinatanggal ko yung kung ano mang nararamdaman ko talaga sa akin nun, but I couldn't. Just, tears kept flowing lang talaga nun, I don't know what. Even si Karen, nakita niya ako, and she started, like, reaching out to me, yanan. When I couldn't really, like, hindi ko na talaga siya mapigilan, I walked out of the room. Lumabas ako dun sa may stairs sa baba. Tapos umiyak ako dun hanggang sa, as in, like, 30 minutes, 20 minutes. Basta hanggang sa natapos yung tinuturo sa labas. I was just there, I was crying, like, as in, I was sobbing, like, as in, hagulgul, girl. And it was so cold. I felt really lonely. And kada hihinto akong iyak, biglang pipindutin na naman na sadness yung button sa ulo ko. Iyak ulit ako. Ganun ako ng ganun doon. Tapos biglang ang ingay ng mga bata, diba? Biglang, I know na merong breaking of bread. And I was low-key, I was waiting for someone to at least notice na, I'm not there. And, like, to find me or, like, at least message me na, breaking of bread na ganan.
no one came to look for me. Biglang narinig ko na lang na wala ng maingay na bata dun sa room. So, I instinctively thought na, okay, baka tinawag na sila sa labas, baka may breaking of bread na. So, I just wiped my tears. I just fixed myself. Went inside, went to grab my bag sa room. They were all already outside. Walang nagtanong sa akin na, Ate Shin, saan ka galing? Okay ka lang ba? Walang kahit ano. I walked straight dun sa may kay Chuchay sa proper center. I acted like nothing happened. Tapos biglang, tinawag yung mga youth sa harap. Kasi it was Father's Day. So, tinawag yung mga youth sa harap. They had a performance. They sang a song for the fathers. Pero hindi ako umakit dun kasi wala naman sila mama sa church. Kasi busy daw sila dito sa bahay na yun. Sila hindi sa pumunta ng church. And then, tinawag ulit sila because we had because of the presentation kahapon sa Central, and they like prayed for us and congratulated us. Pero hindi ako umakit sa stage. Nandun lang ako sa may Purpa Center. Like, as in, and then after nun, ang tawag dun? Victory song, closing, and then like, tapos na. We were eating na. Tapos biglang, nilapitan ko na si Ate Arian, my eating buddy. Kumain kami. Wala akong kinakausap na kahit sino sa youth. Unless sumapit sila and then meet na lang nagkakausapin ko sila. Pero after namin kumain ni Ate Arian, like sobrang feeling ko kapag may kinausap ako sa kahit sinong youth, magka-crash out lang ako. So I left without saying, like without informing anyone na, guys, alis na ako, bye-bye, which I usually do. I just left. So, di ba maaga ang akong dumating. So, yung car ko may nakaharang sa harap. I told Kuya Josh na like, ito yung plate number ng car, Kuya. Pwedeng pa-ask to move the car. Tapos, after nun, nung palabas na ako ng hall, nakita ko nila na, Ate Shin, saan ka punta? Sabi ko, uwi na ako. Tara muna dito, pero hindi ko na siya pinansin. As in, naglakad na ako palabas. Tapos, naghintay ako for like 5 minutes dun sa car ko. Walang nag-move ng car. So, nawagan ko si Jules. Sabihin kay Kuya Josh na i-move yung car. Kasi nga may bumaba na. Tapos after nun, umalis ako. Hindi ako umuwi. Pumunta ako. Naglakad ako sa Botanical Garden. I walked for like 30 minutes. An hour. I'm not sure. Parang not an hour. Tapos after nun, I just went straight home. Nandun lang ako sa kwarto ko. Tapos, like, no one asked me anything. Walang nag-message, walang kahit ano na, like, inform na, Ate Shane, pupunta pala kami dun sa East Church to, visit, ganon. Kasi, biglang nakita ko sa GC na may picture na, ang dami nila. Well, not super madami, pero, like, nandun sila, and wala man lang na-inform, or like, nag-ask, gusto niya ba pumunta? Which I know hindi naman talaga ako pumunta. Pero that thought lang na like, naisip nila na yayain ako, ganun. Walang na ganun. So, sabi ko, okay, hindi ko na lang pinansin. Tapos biglang, Julius, naglinis kami, nag-cleaning kami. Tapos biglang si Julius, nag-cleaning, I'm not sure. Biglang si Julius, nag-cleaning kami kasi umuwi si Julius noon. Tapos si Julius is like, nagpaluto kasi si Tita Jackie kay Mama ng palabok. Para nga sa birthday ni Crez. Tapos sinabihan ako ni Tita Jackie na, Shane, pwede bang pasabi kay Mama mo na 4 na lang dalhin yung palabok instead of 2 because aalis yung youth, ganon. I think Tita did invite me, pero hindi ko lang na-gets, or like, hindi ko lang na yung sinabi niya. I just said na yes, kasi I was already like, so, hindi na gumagana yung utak ko nung nasa car ko nung nag-drive. So, after, din nun nga, pagdating namin dito sa bahay, after nung cleaning, nagsabi na si Mama na, oras kayo pupunta doon kila Carson? Sabi ko, hindi ko alam kung pupunta ako.
Di naman nag-invite, sabi ko gano'n. Tapos sabi ni Julius na, punta ako, balo ko dyan. It was already 4. At din nahatid na nila mama yung food. Tapos biglang, I don't know, tinanong siguro nila mama na, invited ba sila Shane kay Tita Jackie? And then she called me and she said na, Shane, pumunta daw kayo dito and invite kayo ng tita nyo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bro, hindi naman si tita yung may birthday, si Cardlin. Na, sige. Sabi ko na lang. Tapos, edi, I think, they said 4 sila pumunta kay Cards. Pero, di ba nga nag-church sila? So, wala pa atang tao. It was around 6 or 5:30. Laki texted me, Ate Shane, punta ka. Anong oras ka punta? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko alam girl. Hindi naman ako in-invite eh. Sabi niya, tapos hindi siya nag-message. I don't remember kung anong huling wait. Tapos sabi niya, paano ka ma-invite? Umuwi ka na agad biglaan kasi sabi niya gano'n. Halika na dito. Si Julio nga nasabihan, halika na dali. Sabi niya gano'n. Sabi ko, si Babs ata pupunta. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, halika na. Sabi ko, okay, pa-happy birthday na lang. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, halika na, pupunta pa lang sila, dali. It was 5:58. I think it was after nga nung pumunta sila nung sa East. Tapos, ayoko talagang pumunta as in, if hindi talaga ako in-invite, oh my gosh, hindi ako in-invite personally, kahit na kaibigan ko yun. I'm just that type of friend na hindi talaga mag-a-assume. I just don't like that. So, naawa ko kay Julius kasi nakabihis pa rin siya. Hindi siya nagpapalit ng damit. Tapos gusto niya talaga pumunta doon. Sabi ko, bro, paano ko pumunta? Hindi ko naman ata in-invite eh. Kung gano'n. Pero sabi ko na lang siya na, gusto mo ba hatid kita? Kasi sila mama pumunta kala tita Rina. Kasi nga, Father's Day, para, I don't know, pumunta sila doon. So, hinatid ko na lang si Jules. Sabi ko, okay, sige, hatid na lang kita kala Carl. Sabi niya, sige. So, hinatid ko siya. Tapos yun, pagkahatid ko sa kanya, wala na nag-message na, Ate Shane, di ka pa nagstay dito, ganan-ganan. As in, walang nagsabi. So, hindi na ako nag-expect. Tapos yun, after nun, I was just so down the whole day. I didn't really do anything. I think, yeah. Wala akong ibang ginagawa. I was just in my room the whole day. With Cotton and Kiko here. That's pretty much what happened on Sunday na yun. I just felt so sad and yeah.